ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga igala, may adlaw ka natong tanan. Welcome din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kawan ninyo Armando Feniquito, mga igala. Yes, mga igala, kamusta mong tanan? Karong adlaw, no? Pila ka days na lang ba bago ang 2026? No? Oh. Sa ba ito ang pan karon, mag-Happy New Year na unta. Happy New Year, happy atong New Year, mga igala, no? Kung naman tayo mga kuan, no, mga negativities, mga igala, sa 2025 pwede na to biyaan sa 2025, mga igala, no, pero tigya po na to kalimtan, mga igala, ang kuan, no, ang atong maot nga batasan sa 2026, no. Dalohon gyapon nato ang pagamaot sa tong batasan karong 2026. Joke lang. Bitaw, mga igala, anyways, mga igala, atong pasadahan ning kuan, mga igala, na to ang ato nahagpat na balita, mga igala. Kagahapon, no, na-shock ko sa post sa kuan ba, post sa tawag gani PTV, mga igala, na diri asa man to. To atong ipakita diya, mga igala, no, nga naliman ka 100,000 budget para sa paboto. Wow, pero yaman ni kalipay, mga igala, no. Para sa ning kuno, isa sa mga namili ng paputok at paila sa Bulacan ang gumastos ng 102,000 pesos para sa pagsalubong sa taong 2026. Okay, ganyan, mga igala. First time doon niya mag-celebrate din sa Pilipinas, gikan sa New York, no? Gikan siya from New York, mo nang mipalit siya o daghan kayong pabuto, mga igala. Wow, sana all, no? Hindi naman kasi mag-i-enjoy lahat. Sagot niyang nang tanungin kung siya ba ay nanghihinayang dito. At least nag-enjoy siya, no? So magdamag ng bukas. So mo itong mga igala, no? 102,000, mga igala, para sa pabuto. Grabe naman yun, no? Pero dito sa Davao City, nayo sa ka 27 anyos nga tindero, mga igala, nga magpag-ung tuig sa 2026 kay holiday karon, mga igala, no, lakpan siya kahapon, mga igala, sa
sa persa sa tuang Tulir Police Station mga higala no magilusad ang entrapment operation kina-monitor sa mga higala daghan kinagpamaligid daw sulod ra sa may palengke. Abot na kung sulod ba sa palengke o napay tago-tago din sa palengke mga higala, di ba? So mo to mga higala no kasi alias Salman mga higala dakpan siya mga higala no nga nag usa ni kaning kuan na maligya. Caught on the act gid siya. Nahimo gid siya caught on the act mga higala no. Caught red-handed gid siya mga higala no kay kuan man tawag ani kaning nabaligyan man gini ang pulis yun no. Paambot na kung kuan ba lahi na pud ba na yang kuan nilang argumento pagabot na sa korte nga wala kayo ikaw naman to planted. Ano nakasagaran mga higala no ang pasangil mga higala. Planted man eh, planted. Uy, planted ni uy. Dili tinood. Mo na mga higala nung kuan. Mo na ang kuan giginan bitag bawal, no? Tigil mo mutuo. Ay nako. Sige no panuo. Ay kuan man kamo may matuman. Mo na karon. Ay pamaligya. Ay nako ni mga tawhanan ni mga katambayan ay New Year na uya po nagbago. Char. Tanawa asa karon mag New Year. Mag New Year's. Prisuhan kay holiday karon. Tapos walay transaction sa January 2. Ili sa January 3, no, Sabado half day lang ang piskalya. Di pa ka ma-inquest. Saan mo na ito na? After mo dyan tagmalas. Ay nako. Ito mga higala ay. Dinita sa to ang kuan mga higala. Ato ang hisgutanan mga higala no. With regards sa ni Peace and Development Center mga higala na ginakuan sa to ang Office of the Presidential sa approve nakalimot ako. OPA Proclamation ng mga higala. Kaning OPA-PRO mga higala no. OPA-PRO Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity mga higala ng sa Mindanao no. Kung asa ginakuha na nila karon gina-incorporate na dira sa tuang peace roadmap mga higala ang paghimo kaning mga peace and development centers mga higala no. It's not just kanang building lang na siya mga higala no, pero mo na siya ang kaning kuno nga mo na may mong sentro sa ilahang pagabutangan no. Diha pa nato ibot sa samong center no, paunsa ang may one stop shop no para sa kining kuan kaning gusto mag mga surrenderies sila magkuan no, sila ang mag-atiman no sa pagkuan sila ang i-clip benefits ug uban pa mga benepisyo gikan sa gobyerno, especially katong mga kuan no, mga nag-surrender nga mga kuan no, mga nag-surrender nga mga tawagan ay nag-surrender nga mga former NPA mga higala no, or members of the New People's Army mga higala. Anyways mga higala ito kuan no, di na to langanon mga higala ato na paminawon mga higala no, ang Deputy Head no sa OPA-PRO Area Management Unit 11 mga higala no, o ang OPA-PRO mga higala dinhi sa Davao sa Mindanao nga si Sir Mart Sambalud mga higala no, alang aron nga mas matinawan ta unsa beginning Peace and Development Center nga ginaingon sa ilahang buhatan. Paminaw na to. Peace and Development Center. For the Peace and Development Center, actually it is not a building, it is a mechanism, more like similar to Davao City's Peace 911. But all LGUs will take part in the establishment of the Peace and Development Center because these provincial local government units have their own transformation program plan. So yung transformation program plan na tinatawag namin, it's actually a plan intended for the FR themselves, their families, and their communities. And yung recent JRTF per quarter council meeting, Secretary Leo Tereso Magno, in his capacity as the Cabinet Officer for Regional Development
11 has already approved the resolution adopting the transformation program plans of these provincial local government units. So part of that is the establishment of the Peace and Development Center. Because from our end, we think and we deem it fit to establish the PDC because we wanted to ensure that all efforts, programs, and services intended for the power rebels will be devolved at the local level. So, right now, yung mga national government agencies are providing assistance. That's true. But we wanted also to ensure that PLGUs will become an active partner and will take a proactive role in sustaining the gains of peace, especially in Davao region. That's why yung mga plano natin, for example, the security plan of these different PLGUs will also be compliant doon sa recent NTF-ELCAC guidance, yung framework, recalibrated framework ng National Action Plan for Unity, Peace, and Development, or we call it the NAC-UPD framework, which basically adopts the PP plan of these PLGUs as the implementation plan. So, although these are different plans, but it addresses the root causes of conflict in different areas. So part of that also is the BDP, which is being implemented on the ILG. So it captures everything. So when you talk about the Peace and Development Center, yun po yung central hub lahat ng interventions natin for the FRs, their families, and their communities. But apart from that, it also extends to the communities na which the AFP thinks na prone pa doon sa recovery efforts. So, it encompasses everything actually at the local level. In some other areas in Mindanao, sir, may na-establish na po ba? Yes, we piloted Caraga region. For example, Agusan del Norte, the Catawasan 143, Peace and Development Center. Agusan del Sur, we have the Calino Peace and Development Center. Also, Surigao del Norte, we have the Dangpanan Peace and Development Center. And Surigao del Sur, we also have the Hamogaway Peace and Development Center. So, why Caraga? It's because from our report, Caraga has the number of FRs surrendered in Mindanao. So, we piloted the implementation of the Peace and Development Center, and maganda naman yung naging implementation ng program, and in fact, it yielded positive results based on strategic peace and development agenda ng provinces. So this year and until next year, we will engage with the different PLGs for that region. Thank you, sir. To Ma'am Ida, Ma'am, in connection with the Peace and Development Center. So, mo ito mga ikala, no? Ang pahayag ni Sir Mart Sambalud mga igala, no? Ang Deputy Head, no? Sa OPA Pro Area Management 11, no? So, mo ito siya mga igala, no? Anyways, mga igala, dito sa Tuas Davao, well, within the karing ginaingon na itong area of responsibility sa or joint operation area sa 10th Infantry Division mga igala. Ang ato ang kuan mga igala, wala may NPA noon din mga igala, no. Ang kuan lang ganun, buot lang sa tong gobyerno karon mga igala, no. Ganun gusto na siya nga gi-urge niya mga local government units nga maghimo aning kaning Peace and Development Center mga igala, no, para ma-sustain nato ang kadaugan nga nakuha nato, no, together with the National Task Force in Ending Local Communism and Armed Conflict on NTF-ELCAC, no, nga magtuloy-tuloy, no, dili na ma-exploit ato ang mga unag ra to mga lumad ato mga mga pobre nato mga igala, no, na dugay na gina-exploit mga igala sa mga komunista mga igala nga moalsa, mugunit og armas aron patumbahon ng gobyerno. Mao na mga igala, no. Mo na karon mga igala, mo na isa sa mga kuan, no, pero sa amon po nato mga igala, uban po mga kuan po, mga LGU po mga igala po, no, hantod karon napan siguro po yung mga LGU nga hostage aning mga grupuha. Ay nako, no, may na lang din ni kinipalag,
no? After ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte naghimo aning EO 70 mga higala. Tuloy-tuloy na, no? Tuloy-tuloy na. Ang kuan na to, no, ang ato ang kampanya sa gobyerno batok insurhensiya mga katambayan. Anyways, mga katambayan, para kita umanlang sa importante pahinumdum ning ato sibiyanan. Yes, mga higala, balik kita dito sa ito panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Feniquito, mga higala. Yes, mga higala, no? Karon tuiga, mga higala, no? Usa sa mga kadaugan, no? Nga ato ang pwede na kong maingon nga ma-highlight do ang kadaugan, no? Sa mga kalalakihan, mga higala, no? Pag-step up, no? Nga mo ay manguna sa kanina nga family planning, mga higala, no? Okay. Sumala pa sa tuang City Health Office, mga higala, Population Division, no? Ubay-ubay na mga kalalakihan, mga higala, no? Nga mo ay mo ingon ba, no? Nga dapat undang ko na nato ning kuan, no? Kung sa atin, generational curse, no? Undang na daw ni siya, no? Pinaagi sa pagpakapon, mga higala, no? Or kaya tawag na ito nga vasectomy. Kani siya mga higala, ang vasectomy sa Davao City, mga higala, di lang ni vasectomy, katong no scalpel vasectomy ni siya, mga higala. Kung asa, dili kita po ang hiwa, mga higala, or bagabuhaton, no? So, mo na yung ginakuan sa tuang City Health Office, ginapasigarbo no nga mga kalalakihan sa tuwa diri sa Davao City, no? Nag-step up na gid, may higala, no? Para mas makuan niya to ang kuan, no, nga kani mo lagi na, no? Mahatagan og kaning gapa or sa ba ni para sa maong kuan, no, nga dili sila makaanak managhan ang ilahang anak, mga higala. It's because kapag naman ta sa kinabuhi karon, di ba? Nabuhi karon lisod kayo, pila rin mapalit sa imong 1,000 na lang karon, tapos gamay pa ang sweldo sa uban, no? Na uban nagasweldo gyapon og below minimum, mga higala, na atoy uban, mga higala, dakog sweldo pero sobra pud sa oras ang trabaho, di ba? O mo na may higala, this is the best time, mga higala, gid no nga mo step up na gid ta kita, mga kalalakihan, no? Na dili lang babae ang magsige giveaway pag-abot sa birth control, mga higala, no? Dapat mga kalalakihan na gid pod, mga higala, no? So anyways, mga higala, ayata maglangan, no? Ato na paminawan, mga higala, ang head sa Population Division sa City Health Office, mga higala, nga si Ma'am Jerilyn Lewis, mga higala. Ato paminawan na iyang payag. For family planning kasi, we are working on an informed choice and voluntarism. So wala tayo age requirement. Kasi realistically, naamang uban na sayo jud na science project ba? Anong biology project? So sayo magbata. So ang youngest, if I can recall correctly, for the years na naami sa NSB, ang pinakabata namo nga pinakadaghan pud og anak, buyag at that time is turning 22. Sa turning 22 niya, 7 naman yung anak, so magulat pa tag 35. So pag ako gid personally ang naka-counseling ato, usually normal man gud na sa lalaki na lisod mag-discuss og sexual health pag babae imong kaistorya. So dili gid namo na gina-eye to eye kasi mo man na ang kasagaran pag mag-counseling ka. You talk eye to eye, you ask questions clearly. So usually, pag lalaki or sa NSD, tungkol kay babae lagi ni, para komportable po si kuya or kanang amo ang kliyente, dili kay na mo ginatutukan or gina-evaluate physically para dili siya kanang mataha. So, questioning na. Pagpangutan na pila edad, 21 mag-22. Okay. So, medyo alanganin na ta. Eh, bata pa god. Pila yan na? Uno magpito. Okay. Sige. Kasi kauban po niya, ang iyang mga nasa, buntis. So, yan na siya muna ang ikapito sige. So, kung magulat, kung basuhan na to ang age, kuha na ta, pwedeng ma-defeat ang purpose. So, sa family planning,
nagita sa concept of voluntarism. So kung unsay gusto sa tao, atong i-guide kasi pwede man pod nga gusto niya pero dili pwede sa iyahang lawas. Cite for example, gusto ka mag-pills pero na kay thrombosis, meaning katong dagko kaayo imong varicose veins. Dili man na pwede sa pills. So, gina-educate na to ang tao na makapili siya og sakto para niya. Dili pod pwede nga kami mo'y mamili para sa iyaha. Mo nang pag mo counsel ta og family planning, i-appeal na to ang kanang methods, then we let the client decide. So katong naanay 7 ka anak, ayaw napadot itong ay ma'am, napakay option ma'am, pwede mo niyong damon. So pagpangutanan ni mo nga, kung sa may plano na to, kung muingon sa na ma'am, di naman gud ko gustong mga anak, ayaw natagaig kondom, ayaw natagaig ka na nga choices. Kasi naa naman siya plano kung unsa iyang gusto. I-inform na lang nato siya, kaya namili naman sa daan. So sama sa kung gikaingon ka ganina, na ay for achieving, sa katong gusto magbuntis, na ay for limiting, niya naapoy for spacing. Unya siya kay gusto pili naman siya dili na ko gusto. Siya may nibungat. So atong ihatag sa iyang nga choices. Kato na mo address sa iyahang panginahanglanon, which is dili na siya. So limitado na siya sa duha, either magpalaygit or magpa-vasectomy. So inana ato wala ka sa edad na ata sa kung unsay kinahanglan o unsay gusto sa kliyente. Ma'am, at present, pila na ba itong average monthly, ma'am, na nagpa-vasectomy? Sa vasectomy nato, since June, twice a month kami. From June up to till now, dili ni mo na og 30 ang bulan. So, usually, pareha karon nag-target mi og 20 lang. Naabot na mi og 24 for tomorrow. So, na mi 24. Gilak na mo na og 20, napamanjoy mo hangyo. So, para na siya karong Friday, ugma. Plus naa pa may last Friday. Kasi kung nagkataon nga daghan mig instrument, mas paspason pa siya. Kasi bawat isa ka tao, isa man gud na kaset. So kung ma-maximize na mo among siyam, lutuon na mo balik among set para magamit na pod sa another batch. Kasi kinahanglan na mo i-disinfect. So, karong tuiga, karon umaabot na tuig, nag-target namin nga magdugang ni og instruments. Kasi makaya naman nato ang manpower. Kay in-house man natong mga doctors. And if I may share, kaning no scalpel vasectomy is a best practice of Davao City. Why? Because we only in Mindanao, Davao City lang ang naghahatag og vasectomy. For the entire Mindanao, dili siya Region 11. For the entire Mindanao. That's why we cater as far as Surigao, Butuan. We have catered several surfers. So meaning, ma'am, kahit na dili resident sa Davao City, cater na to? Yes. Kasi sa entire Mindanao, kita lang eh. So, best practice na siya daan. And all the more na libre siya. We provide medicine in fact. Kung magpabasectomy ka, magpabaon kami og medisina nga imong inon para sa imong recovery. Plus, para di ka magutman, pakanon sa kanamo habang nagahulat. Kasi, dili man malikayan na naagi waiting period. So, ingana nato i-cater ang ato ang mga kliyente. Kasi sa other cities, sa among madungog, kasi ang counterpart nato, diretso naman ta Visayas, ay wala may Mindanao. So, diretso ta Visayas. Sa Visayas, na sila fee nga ginapangayo. Plus, na kami mga feedback na dili gyud daw pareha ang accommodation. In fact, daghan ni og mga attested videos na dili mi aware. Kana ganing mga vlogger nga moabot sa amoa, matingala na lang mi nakatag na mi sa TikTok, nakatag na mi sa Facebook, na wala mi giingnan nga vlogger day sila, all the more nga wala na mo sila gisugo na i-vlog ang activity. Process. Oo, so matingala na lang ni ay naadi ay si Kuan. If I may share kato namatay na athlete, naa siya vlog sa iyahang post. Kasi kliyente, nahimo na mo to siyang client. And advocate siya sa ilahang area. Munang sa ilang area, daghan po nagpavasectomy diri. Kay iyahang na-convince. So usa ka dugay, ma'am, ang ang procedure, procedure. kung mag-lecture ko, sir, makaingon dyan mo, dali na dyan kayo, ako na lang. Kasi,
dili nimo makita ang importance kung dili nimo i-touch ang ligation. Because ligation is an OR procedure. Hospital yun siya. And it will took 6 hours minimum for the recovery after sa procedure. And then, super invasive siya kasi slice ang datami siya eh. So, 6 layers sa imong skin. Ang i-slice o ang pahion. Sa vasectomy, sir, ang atong kapital, band-aid drug yun. Kanang band-aid na makita nimo diha sa tindahan, mura dyan na iyaan na. Way laid. Kasi wala tay gisik nga ginahimo. Mauna siya nga no scalpel vasectomy. Ang scalpel man god is blade sa medical term. So wala tay ginagamit na blade. Kay atuwa naman siyang tusokon. So pag tusok na, kinaay part sa scrotum na dili siya lock skin, dili ani. Ani siya. So tusukan lang to siya gamay, i-prick siya gamay, and then i-stretch. Of course, may anesthesia. Naguba nung naong ni sir. Dili siya sakit, sir, kasi naay anesthesia. So, i-stretch lang siya. Walay gisi. Inatun lang. Kasi ani naman siya daan ka. So, i-stretch lang siya. Pag-stretch ni mo, kuhaon lang tong vas deferens. Ang vas deferens na iyang pinaka-purpose is tubo lang siya agianan sa semen. So kung tubo lang siya, ang purpose niya highway lang. Kung atuan ng tambanon pagka-imagine, ang vas deferens is highway, unya, mora man ay atong hilabtan sa vasectomy. Putlo na nato ang highway. Pikas-pikas. So di na siya mag-abot, di na nakatabok si Sylvia. So in-ana lang na siya. Pag umana na ibalik og suksok, batidan, pwede na ka mulakaw. Kung gusto ka mag-shopping, pwede na ka mag-shopping. No, basketball isa kasimana pod. Isa kasimana kay basi kadugay mong dagan-dagan mabikil tong vas difference sa gitalian, mosudlo to ng dugo napatay ta. Pero mga 1 week sir, pwede na. Dili. Usually ang amo ang madawat, ma'am, pag guman sa procedure, pwede mag-drive. Pwede magani ka mga bayo. Kana pa kahang motor o sakyanan, pati na ng komportable ha. So, dili gid siya ingon anak ka kanang delikado. Kasi wala man tayo gihilabtan nga organ, wala tayo gihilabtan nga ugat, wala gihilabtan nga kanang maka-apekto sa performance, sa interest, o sa capacity sa lalaki nga mo carry og session on lovemaking. So, dili na siya kahadlukan. Kasi mo man na usually, basig di na nako kaya, basig mo reklamo na si Mrs. Basig mo reklamo si Mrs. kaya di nakamundang patay ta. So, marag ana ang atong konsepto. But, kidding aside, ang iyahag yung purpose is to really kanang help the family na dili burdensome nga daghan kay kag-anak. So, mga ito mga higala, no? Ang pahayag ni Ma'am Jerilyn Lewis, mga higala, ang head sa Population Division sa City Health Office, mga higala. So, dako kay kita, mga higala, dako kayo musan ni kung both mag-asawa, magplano, both mag-asawa, yun nga, mag-take og decision, mga higala, no? So, dili kita kuan no sa atuang mga asawa nga, ikaw dapat magpalaygit, no? Actually, ang kaning tubal ligation, may gana, mahal na mugod kayo na karon, no? So, kamo kung kaya ninyo ang gasto, no? Kasi natay choice mga igala gikan sa ato ang kuano na ato ang local government mga igala, no? Especially diri sa tuwa sa Davao City mga igala, no? Nga ang lalaki could also make difference mga igala, no? In family planning mga igala, no? Planning, no? Dili kay magpakapon mo kay tungo para kabanat mo tirab sa kinsa diha, no? O di gyapon na sa kuan mga igala, di gyapon na sa advisable mga igala, no? Kay makahatag mo sakit ana sa inyong asawa. So mo na mga igala, no? Kung kisa toy kuan, no? Actually January pa lang mga igala rin naka-reserve na ang mga slots mga igala, no? Para sa katong no scalpel vasectomy mga igala or NSV. Ay nako, congratulations Davao City, no? Ngano man mo Davao, ani man guding yani mo maka-promote, no? Samo na po ka-traffic ani. Ay di kay babawasan naman mga
ato population din yung mga igala kay ano may uban nga nag-spacing na no or apay uban ra mga igala nga nag-decide na gyud nga mao na siya mga igala no kay ang uban po mga nakalalaki especially katong mga young ones siguro the Gen Z mga igala ilahan ginakuan na kay they want to break the generational curse mga igala no nga anak lang ka na kaya nag-anak no God will provide anak go na mga mentality god nga which is naman mo naman tay kining choice no yes God will provide pero di pud ka masuko si God pud kung imo ginaabuso na nga term nga God will provide no di ka maning kamot pod di ba unsang klase ka no ang ingon sa kwan sa Biblia ug sumala pa sa kusilingan lihok tao kay agtabangan ta ka no dili kay sige salig sa kuha ana di ba ug bagong tuig na lang ana gyapon yung mentality charing ito mga igala anyways mga igala unta no daghan pag magkwan nga mag generation na akan mo na no naging open-minded mga igala no sa mga possibilities mga igala no nga kuha yun mga igala na family building a family is kuha mga igala na should be planned no dili kay kuan lang dili kay tungod unsa ni tungod kay gusto lang nato mga igala no okay mo ni hatag sa Ginoo dili it should be planned no yung sa man mo nang daghan kay kuan mga igala tapos dili mo mapakaon tanan dili mo mahatag ang kuantan ang ilang pangangailangan ilang needs no kay una obligasyon sa parents nga ihatag ang ilang mga panginahanglan di ba ihatag ang bisan basic lang ang panginahanglan eskwela pagkaon balay di ba ay nako. Anyways, may kalamatay kong oras ang anas libok pwersa sa GHRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko daw may kalakoy ng kauban Armando Feniquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod sa daghang salamat og may adlaw kanatong tanan.